Pero minsan no, parang nakapanghinayang, no? Yung ganun ba, no? Sa ano mo ba? Sa ex mo, no? Yung tipong may pera siya pero parang wala na siyang pakialam sa'yo. Oo. Sabi ko nga sa kanya, hindi mo naman narating yan kundi dahil sa akin. Oo. Oo, totoo yun. Promise. Hindi niya mararating ang abroad kung hindi dahil sa side ko, sa akin, sa suporta namin. Honestly. Kasi yung side niya, yung magulang, wala nang pakialam eh. Kapatid niya, walang pakialam na ngayon. Kailan lang nagkaroon ng pakialam sa kanya? Nung nagkaroon na siya ng na-approve na siya. Oo. Oo. Kaya lagi ko yan, hindi ko sa sinusumbat sa kanya. Pinapaalala ko ng tatsyanan kung saan siya ngayon. Sabi ko nga sa kanya eh. Sabi ko, enjoyin mo makita kong naghihirap habang buhay ka pa. Kaya ako talaga sa kaabot. Di ba yung magpapay siya? Enjoyin mo habang buhay ka pa. Kaya ako talaga siya. Hindi mo lang kayo nagkaunawaan na. Pauwi na nga siya. Nung una, okay pa kami mag-usap eh, pero nung huli, iba na. Baka marami siya nagbalitaan. Ewan ko sa kanya, iba na naman ang ugali. Wala yun, dinadaan na lang niya siguro sa ganun yun. Sabi ko nga, diretsahin mo, ayaw mo munang magsustento, saksak mo sa bagang mo yan, gastusin mo ng gastusin sa babae mo, gano'n ko siya. Walang problema sa akin. Ko at least, sabi ko, magbibili naman kami ng asin ng mga anak ko, at least galing sa pinaghirapan ko. Gano'n ko siya. Purusin niya lang. Tapos meron lang siyang re-reply na specific na ano ko, kasi hindi niya ma-reply ibang ano. Hanggang sa pag-alis, wala. Pwede kayo babati. Para di tayo masitaw. Ano sabi ng mga anak mo? Wala, sabi ko, happy ba kayo? Happy kami kasama si Papa, pero huwag na kayo magbalik lang. Sabi ng Pangalawa. Oo. Ikaw na bumalik mo. Naaway ka lang naman. Jomo. Saan? Di ba yung naglalakad lang? Diyan lang kasi bahay niya. Basa na. Sahod niya buo. Sabi ko nga sa kanya eh, hindi ka man lang nag-confirm na uuwi ka. Sabi ko sa kanya. Pero may yatin party namin, dapat nandun ako. Pero sinama ko yung mga bata, ihatid ka lang ng airport. Sabi ko, inisip ko kasi kailangan mo ng time para sa mga anak mo. Diba? Pero kung tutusin, wala dapat kami dito. Siya talaga siya. Hindi mo lang kayo nagkaayos ng ano? Hindi talaga. Tapos ay na-expect ko sa kanya kahit pa paano mag-aabot siya. Kasi last time na wala rin siyang inabot. Wala yun. Baka wala naman pera. Meron. Gusto ang kapal ng wallet. Ganyan siya pagdating. Sabi ko, hindi habang buhay may pera. Hindi habang buhay nandiyan ka. Hindi ako talaga. Hindi habang buhay, malakas siya. Oo. Sabi ko sa kanya. Enjoyin mo habang buhay ka pa na makita ko ba ito. Sabi ko, sa total, masaya kung nakikita naghihirap ako, diba? Hindi ko alam, nakikita mo kami mga bata ano mo. Enjoyin mo habang buhay ka pag talaga mo siya. Manhid na yun. Sabi nga ng anak ko, kita ko nga yung babae, may kausap. Maputi. Paano itsura? Maputi na parang singkit. And naalala ko, may nasave akong picture noon pa. Siguro mag 2 years na sila. Nakita ko sa anak ko na naka-face mask daw. Nakita ko sa anak ko. Eto ba? Ginanong ko yung mukha. Eto ba? Sabi niya, oo mayan. Yung maputi yun. Tsaka parang singkit. Sabi ko, piruin mo. Ikaw walang Mag 2 years mo nang tinatago sa babae. Tinatanong kita kasi wala namang problema sa akin. Sabi ko sa akin. Kung kaso lang naman pag-usapan, patong-patong na kaso sa akin. Pero mas pinipilit kong mamuhay na lang ng tao. Parang pagod na rin ka sa Rose makipagtalo. Gusto ko na lang mawala ng connection sa kanya sa totoo lang. Subo ko naman yun, kaya nakakatamad ganun. Kaya huwag lang ako mawala ng trabaho, wala naman na sa akin.
Pagod kasi yung gano'n, tapos darating yung araw, susumbatan ko. Oo, kasi nakakapagod, nakaka-drain ng utak sa totoo. Sabi ko nga eh, kaya ko naman buhay yung tatlo ko. Huwag lang ako mawalan ng trabaho talaga. Sabi ko talaga. Ngayon lang naman tayo magdadaan sa ganito eh. Hindi naman natin tatambayan yung hirap.